What's up guys? Welcome back here to Hooper Sam. So, in this video, i-review natin ang Li-Ning Way of Wade 8283. Hooper's Hub. My name is Dom and I'm just a simple basketball player na mahilig lang din maglaro ng basketball. And I'm just want to share my thoughts and opinion about the new basketball shoes. Let's start this video with the question, sino nga ba si Li-Ning? Kasi as I observe, marami pang hindi nakakilala sa Li-Ning or medyo hesitant pa sa brand na Li-Ning. So Li-Ning was founded last 1990 by Mr. Li-Ning itself, and it's a Chinese brand. Mr. Li-Ning itself is actually a gymnastic athlete and binansagan nga sa China as Gymnastic Prince. Actually, Li-Ning is well known for sporting goods for badminton. But kailan nga ba sila nagsimula na makilala sa basketball? It was started when Dwyane Wade left the Jordan brand and he joined the Li-Ning last 2012. It's actually a big move since, syempre, di ba, kung isipin natin si Dwyane Wade nasa Jordan na, tapos bigla siyang lumipat ng Li-Ning na, sabihin natin, di pa ganun kakilala way back then. And now, Li-Ning is with other NBA players as well now, like Jimmy Butler, CJ McCollum, D'Angelo Russell, and I think meron pang dalawa hindi ko lang maalala. And of course, Dwyane Wade. Although retired na si Dwyane Wade, pero patuloy pa rin silang gumagawa ng Dwyane Wade shoes like this one beside me. These shoes, Way of Wade 8283, retails right now for 6,900 pesos. Pero may mga deals na may discounts or vouchers na mahanap kayo. But this one, these shoes, I got this from Sneaker City. I got these shoes with 40% off discount. So imagine, napakalaki nun. Napakalaking discount na binigay sa akin ni Sneaker City. Ilalagay ko yung Facebook link ng Sneaker City sa comment section so you can check their page. This one that I have is the Li-Ning Way of Wade 808 version 3 regular version. Meron kasing ultra version nito, and the big difference between them ay yung ultra version ay gumamit sila ng carbon fiber material. And bukod dun sa carbon fiber, yung ultra version, yung insole niya ay buong Boom insole. So I think Boom is like the premium or the highest insole na meron si Li-Ning. This regular version now has 4 colorways. And this colorway itself is called Family Love. So, for me, ito yung the best colorway kasi elegant looking siya, pero may style dahil sa mga colors na ginamit dito ni Li-Ning. Okay, take a look of its design. And top view, inner side view, and the back view of the shoes. So, material na ginamit nila dito is a textile material and it has a mesh pattern. So, kung titignan nyo mabuti yung mesh pattern, meron siyang mga holes. And yung mga holes na yon ay actually nakakadagdag siya ng ventilation and airflow dito sa sapatos. Siyempre, alam naman natin sa basketball, di ba, takbo ng takbo, talon ng talon. So, siyempre kapag mas gumagalaw ka sa kahit anong activities naman, mas nagiinit yung katawan mo. And just like sa kotse, di ba, kapag nag-overheat na yung kotse, nagbabago yung performance or nasisira. Ganun din man sa tao. Kapag mas nagiinit yung katawan ng tao, nababago yung galaw natin, diba, kasi naapektuhan din yung comfort natin. So these shoes solve that problem. So dahil nga may mesh pattern itong sapatos na ito, meron siyang mga butas. And ang butas na yun ay dadaanan ng hangin para mas makahinga yung paa natin, lalo na kung pawisin yung paa mo. And what I like with this material is actually, hindi siya manipis and hindi rin siya sobrang kapal. So, yan. I just want to share, actually, nung nakita ko pa lang to online sa mga photos, pictures, ganyan, sa mga post, actually, nagandahan na ako sa sapatos. Although hindi ko pa nakita sa personal, pero mukha na talaga siyang premium shoes. So, let's talk about the stability of these shoes. So, kung makikita nyo, dito sa gilid, meron niyang solid plastic. Ayan, itong puti. Hanggang likod yan, and may konti pa siya dito sa inner part ng sapatos or inner side. So, ang tawag ni Li-Ning dito sa feature na to is the Pro Bar Lock Stabilizer. So, para saan nga ba itong Pro Bar Lock Stabilizer?
So, nagagawa nito ay para ma-contain yung paa mo, lalo na sa mga lateral movements, sudden movements, or big movements na ginagawa ng player. Kapag walang stabilizer, like this one, lalo na pag lateral, minsan, sobra yung paa mo. Kunyari, yan yung sapatos. Sobra yan dito sa gilid. So, it will cause like injury or pwede ka matapilok. Kasi syempre, kapag sumobra yan, may tendency na gumanon yung sapatos kasama yung paa mo. And prone yun sa tapilok. And this Pro-Bar Lock Stabilizer ng Li-Ning will prevent that from happening. And kung makikita nyo yan, medyo malapad yung base niya. Yan, baka mas maganda yung angle na to. Kung i-observe nyo sa part na to, parang extended dito yung base. Ayan. So meaning, magdadagdag to ng support and stability sa paa mo. Ito yung view sa likod. So that's it for stability. I have no complaint about the stability. It has a very good stability. So pagdating naman sa lockdown, wala rin akong marereklamo or I have no complaint about the lockdown of these shoes. Here, sa heel side niya, kung mapapansin nyo, well padded. Yan. Well padded yan. And medyo malalim yung space ng heel dito. So, pasok na pasok yung sakong mo. Wala rin naman ang problema sa sintas niya dito sa part na to. Di naman masakit sa paa. This shoes is really true to size. So, I just follow my regular sizing. By the way, kung i-follow mo yung sizing ng Nike, you should add half a size up. Sa Nike, ang size ko ay US size 9, pero dito, US size 9.5. So, actually, nagbe-base ako sa centimeters. That is the most precise measurement. Siyempre, kung ano yung centimeters or sukat ng paa mo, yun talaga yung sukat ng paa mo. Actually, US size 9 in Nike is 27 centimeters and 27 centimeters sa Li-Ning is size 9.5 US. So, I followed the centimeters measurement. That's why I came up to 9.5 US dito sa Li-Ning. Pagdating naman dito sa toe box, hindi naman siya snug fit. May enough room siya para sa paa. Hindi rin sobrang higpit dito sa midfoot. So, komportable yung sapatos na to. Siguro kung medyo malaking paa mo or malapad yung paa mo, you need to half size up. Pero kung saktuhan lang naman yung paa mo, you don't need na magdagdag ng size. Just follow your true sizing. Okay, let's move forward dito sa insole or sa cushioning nitong sapatos. So nabanggit ko nga kanina yung boom cushioning ng Li-Ning. And I believe that is, kung di ako nagkakamali, I'm not so sure yet. Pero I think that is the most premium cushioning ng Li-Ning. For me, this shoes has a very good cushion actually. Hindi ko naramdaman na sumakit yung sakong ko or yung paa ko sa pagtalon-talon. And feeling ko na-absorb niya talaga ng maayos yung impact sa bawat talon or bawat movements na ginagawa ko. Kasi ginamit ko na itong sapatos na to sa laro at I think 3 or 4 times na. So, sinadya ko talaga yung para mas ma-explain ko sa inyo or para mas may share ko experience using these shoes. And this shoes is super flexible. Yan. So, talagang susunod lang siya sa paa mo. Pero, hindi siya sobrang lambot. Kumbaga, tama lang. Itong hawak ko ay yung insole niya or midsole. Replaceable kasi yung midsole nito. Kaya ganitong kakapal. Kung titignan nyo, itong walang... Yan. Yan yung itsura ng loob kapag wala na siyang insole or midsole. So, mas malambot na siya. Yan, ayun lambot na niya. Pero nakakabilib kahit ganyan, kahit makapal to, and kapag wala na nito, manipis na yung sapatos, or malambot na, masarap pa rin gamitin. Yung performance ng sapatos, talagang 10 out of 10. For 8283, they use the Cloud Plus material or cushioning. So yan, malambot yan. And I think this is the boom cushion. Yan puti. Kasi yung sa Ultra version, yung cushion niya or yung insole niya is pure white. Buong boom yung ginamit. But this one, sa 4-foot lang siya merong boom. Dito sa regular version. So talagang bumilib ako sa cushioning technology na ginamit nila dito sa 8283. Napakasarap gamitin sa paa. Napakalambot. Pero yung lambot niya,
bibigyan ka pa rin ng responsiveness sa laro. Lastly, of course, the outsole or the traction. Para sa akin talaga, itong pinaka-importanting part ng sapatos ay yung outsole. Bakit? Syempre, alam naman natin na dito sa Pilipinas, bibihira yung mga indoor court, di ba? Usually, outdoor court na minsan maalikabok, hindi nawawalis or hindi nalilinis. Kaya napakahalaga na hindi madulas yung sapatos na gagamitin natin. Take a look of the outsole or the traction pattern. Yung traction pattern na ginamit dyan ay like a wave pattern or W pattern nung nabasa ko sa website ng Leaning or ng Way of Wade. So napakakapit ng sapatos na to, napaka-spiky rin niya. To be honest, ito yung pinakamakapit na sapatos na nagamit ko so far. Sa paglalaro ko ng 15 years, ito yung pinakamakapit na sapatos na nagamit ko. As in, talagang medyo nanibago pa ako ng mga dalawang beses kong ginamit to. Talagang nag-a-adjust pa yung paa ko, yung galaw ko, dun sa kapit ng sapatos. Pero nung mga pangatlo or pang-apat na laro ko na, napakasarap nang gamitin. Kaya talagang ginamit ko muna yung sapatos para mas ma-experience ko, mas mapaliwanag ko sa inyo na maayos kung ano yung pakaramdam pag gagamitin mo tong sapatos na to. So napaka-spiky nga nito, napakakapit, hindi ka madudulas kahit sa dusty court, pang indoor or outdoor, pasok na pasok tong sapatos na to. Sa dust pickup naman, minimal dust pickup lang, napakadaling tanggalin ng sapatos, konting wipe lang, matatanggal mo na yung alikabok. And napaka-durable din ng rubber na ginamit nila sa outsole. So just to recap this review video, the Leaning Way of Wade 8283 is actually a super excellent, incredible shoes. Performance check, traction check, cushion check, material na ginamit check, heel lockdown check. For me, talagang ginalingan ni Leaning ang paggawa nitong 8283. Talagang halos i-perfect na nila. Para sa kanya, perfect na yung shoes na to eh. Wala na akong hahanapin. Nandito na lahat. I can say that for 6,900 SRP, napakasulit ng sapatos na to. Wala akong complain, wala akong mahanap na butas. Almost, or I can say it's perfect for my preference. For me tinalo pa niya yung ibang sapatos or ibang signature shoes ng ibang brand na nasa almost 10,000 pesos na yung presyo. That's it guys for this video. We're done reviewing the Leaning Way of Wade 8283. Thank you so much for your time. Please paki-subscribe yung channel natin and paki-hit mo na rin yung bell button para updated ka agad sa mga bagong videos. Always enjoy the game. Bye!